Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ulit ay nandito po sa ating Grace Everyday Devotional Message. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Aming Diyos na mahabagin, tunay nga pong napakabuti mo, Lord. Wala ka pong katulad, Lord God. Lord, maraming salamat po sa hapong ito na iyong pinagkaloob sa amin. Muli po kami makakarinig na iyong salita. At patawarin mo nga po kami sa aming mga kasalanan. O Holy Spirit, be with us, teach us, lead us, rebuke us sa mga salitang pag-aaralan namin ngayon. Maraming salamat po, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po tayo sa ating pag-aaralan ngayon ay sa Lumang Tipan po tayo. So meron po tayong titingnan na mga karakter sa Biblia na naging example po ng yung isa naging example sa pagiging mabuting lingkod at meron naman po naging example sa hindi naging tapat na lingkod. Ang tinutukoy ko po ito ay ang dalawang hari ng Israel po, si Saul po at si David. So mag-umpisa po muna tayo sa 1 Samuel chapter 15, 20-28. Ikukwento ko po muna sa inyo kung ano yung umpisa ng chapter 15. So ang kwento po dito is nagutos po si Yahweh na puksain ng Israel yung Amalekites or Amalek. Lipunin po lahat. Matanda man, bata, hayop man po ito. Patayin po. At inuutos po ito ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel kay Saul na unang hari ng Israel. Ginawa naman po ni Saul is pumunta sila sa Amalekites at pinatay po nila yung mga tao. Pero meron po silang isang taong binuhay. Ito po ay ang hari ng Amalekites, which is si Agag po o si Agag sa Tagalog. At yung mga kawal po ni Saul at maging si Saul ay hindi rin po niya pinatay yung mga matatabang baka, matatabang tupa, matatabang hayop po na nakuha nila mula sa Amalekites po. Dahil dito nalaman po ni Samuel ang nangyari, pumunta po siya kay Saul sa Carmelo at doon po sinabi ni Samuel yung mensahe ni Yahweh sa kanya. Ito po ang naging mensahe ni Yahweh kay Saul. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkahirang ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikdan niya ako. At di sinunod ang aking mga utos." Ganun po yung naging At dahil po iyon, tinalikdan po ng Diyos si Saul bilang hari. At ang akala po ni Saul ay nagawa niya po ang utos ng Diyos. Pero ang sabi nga po ni Samuel is, bakit buhay pa yung hari? Bakit niya narinig niya yung mga tupa? Yung mga hayop? At ito po ang naging sagot ni Saul. Sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agar na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amaleseta. Pinili ng mga tao ang pinakamainam ng mga tupa at baka at hindi namin pinatay ng nakasama ng iba. Bagkus ay iuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Ngunit ito po yung naging tugon ni Samuel. Excuse po. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa taba ng tupa.
Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulot ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin, natakot ako sa aking mga tauhan, kaya sinunod ko ang gusto nila. Ngayon sinasamo kong patawarin mo na at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Inalis na niya sa iyo ang pagiging hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at natanggal ng kapiraso. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, sa araw na ito, tinatanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel upang ibigay sa iba mabuti kaysa sa iyo. Yun, dahil po sa disobedience po ni Saul, nawala po sa kanya yung pagiging hari. Bagamat naging hari pa rin po siya hanggang sa mamatay siya, nawala na po yung favor ng ating Panginoon sa kanya. So, ang disobedience po ay napakabigat na kasalanan. Ang disobedience po ay something na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ang disobedience po o ang hindi pagsunod ay kinamumuhian po ng ating Panginoon. At ang disobedience po ito po ay act of rebellion sa ating Panginoon. So, kung hindi mo sinunod ang ating Panginoon, ibig sabihin ay sinusuway mo siya. At take note po, ang tinutukoy po dito ay sumunod naman po si Saul. Pero ang tinutukoy po ditong pagsunod is complete obedience po. Oo, nasumunod si Saul, pumunta siya sa Amalekite para lipunin ito, pero po hindi po siya totally nag-obey. Partial disobedience po means the same po is disobedience pa rin po. So dahil doon na naging resulta po sa disobedience niya, nawala po sa kanya yung trono na ipinagkaloob naman po ng ating Panginoon ni Yahweh kay David. So si David naman po ay tinawag na man after God's own heart. Hindi po sinasabi dito sa Biblia, maging hindi ko rin po sinasabi, si David ay hindi po nagkaroon ng kasalanan sa ating Panginoon. Lahat po ng tao ay nagkakasala at hindi po exempted si David doon. Pero siya rin pa rin po ay tinawag na man after God's own heart dahil po sa mga natatanging niyang ugali. Lalo-lalo na po yung kanyang disobedience sa ating Panginoon. Obedience sa ating Panginoon. May tuturing si David na isang humble dahil na throughout ng buhay niya, kung nabasa niyo po yung buong Samuel at nung huling mamamatay na po siya sa 1 Kings po, ay nire-recognize niya po rin po na siya po ay galing sa isang lugar na mas mababa. Siya po ay isang shepherd, pero itinaas siya ng Panginoon na maging hari. At lagi niya po yung nire-recognize. Na-recognize niya po yun sa huling buhay niya. Lagi niya pong pinagpapasalamat sa Panginoon na siya po ay naging hari, kabila ng pagiging shepherd niya lamang po. At naniniwala kung isa rin sa katangian ni David, kaya po siya naging man after God's own heart dahil siya po ay lagi nagtitiwala sa ating Panginoon. Siya po yung hari na kapag susugod sa giyera, lagi po siyang nagtatanong sa ating Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin. At dahil po rin siya ay tinawag na man after God's own heart, dahil mahal na mahal niya po ang Diyos at devoted po siya sa kanyang pagsamba. Katulad na lamang po yung time na binalik po sa Israel o sa city of David po yung ark. Nakita po ng tao yung kung gaano po si David nagsaya, sumayaw po sa harapan ng Panginoon. To the point na yung pagsasayaw niya nga po is na-criticize po ng kanyang asawa. Pero wala pa rin po siyang
pakialam. Wala pa siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang gusto niya lang is masamba ang ating Panginoon. At si David po ay naging faithful sa ating Panginoon. He never worshiped other gods. Hindi po siya, nagkasala po siya pero hindi po siya sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Which is yun po yung nais ng Diyos sa lahat ng magiging hari ng Israel. At yun, si David, yun, lagi siyang obedient sa ating Panginoon. At ang pinakahuli po is naniniwala ako na si David ay tinawag na after God's own heart dahil sa kanyang pagkakaroon ng repentant heart. Yes, nagkasala po siya, especially po nung time nung kay Bathsheba po. Nagkaroon po siya ng adultery at saka naging murderer din po siya dahil kay Uriah, nung patay na asawa ni Bathsheba nang iutos niya sa kanyang commander na patay, na ilagay ito si Uriah sa harapan ng gera at iwan. Naging murderer po siya doon. Pero ang pinakamaganda pong katangian ni David, yes, nagkasala po siya, murder and adultery. Nagkaroon po siya ng repentance. Hindi niya po itinanggi na nagkasala siya at humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. So katulad po ng sinabi ko, si God nire-require ang puso natin ng obedience, ng repentance. Si God nagre-require sa atin ng complete obedience. Which is si David po ay ganun. Hindi obedience po siya sa ating Panginoon. Hindi man siya perfect katulad natin, ngunit mula nung umpisa hanggang sa dulo, hindi po pumalya ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon at pagsunod. So, yung disobedience po, yun po yung example ng obedience natin. Gusto ko lang po makita natin, mayroon pa mong mga disobedience na nakita sa Bible. Pagkatapos nga po ni David ay si Solomon yung anak niya. Si Solomon, sumunod siya sa Panginoon nung kabataan niya, pero habang tumanda siya ay nagkaroon po siya ng mga ibang Diyos-Diyosan dahil po nagkaroon po siya ng iba't ibang asawa sa iba't ibang bansa. Yung mga asawang iyon, nagkaroon po meron pong idols, meron pong mga Diyos-Diyosan at maging siya ay nagkaroon ng pagsamba sa mga iyon. Dahil doon, nagsumumpa si Yahweh, dahil dun sa ginawa ni Solomon, sumamba siya sa ibang Diyos-Diyosan. Hindi siya katulad ng kanyang ama na sumunod sa Diyos ng buong puso. Nagkaroon po ng division ang Israel, nagkaroon pa ng Northern at Southern Kingdom, which is yung Judah at Israel. Hindi pa rin inalis ng Panginoon yung trono sa pamilya ni David dahil po yun yung pangako niya. Which is throughout ng generation is sa Judah. Pero iba naman po yung nangyari sa Israel. Yung Israel po is nag-raise up po yung ating Panginoon against sa anak ni Solomon. At yun po, yung buong kings po ng Israel, naging hari ng Israel, ay puro po mga evil. At kung titingnan mo po, puro disobedience po at pag yun nangyari, hindi po sila sumunod sa ating Panginoon. Hindi po nagkulang ang Panginoon dahil marami pong propeta ang gumabay sa mga hari ng Israel, maging sa Judah. Mabilang mo rin, makikita mo po dyan si Elijah at si Elisha. So yun po. Pagkatapos po ng division, ang unang naging hari po ng Israel ay si Jeroboam. Si Jeroboam po ay naging cause ng kasalanan ng Israel. Pagbabasahin mo po yung Kings, makikita mo po kung paano makikita niyo po kung paano binabanggit ng Diyos kapag nagkakasala yung susunod na hari. Laging po binabanggit nun na nagkasala si haring ganito, katulad ng pagkakasala ni Jeroboam, son of Nebat. Ganun po yung lagi. At kapag sa Judah naman po, pag may mabuting hari, katulad po ni Asa, sinasabi po doon na ganito, na si Asa ay sumunod sa Panginoon katulad ng
ng pagsunod ng ni David. So makikita niyo po na pinapakita ni Lord yung example ng pagiging obedience at disobedience. At may kaukulang parusa at biyaya po yung pagiging disobedience at obedience ng natin, katulad po ng mga tao sa Biblia. So yun yung topic ko, ay yung point ko po ngayong hapon ito is wag po nating hayaan mag-disobey sa ating Panginoon at maparusahan po katulad ng parusa na natamo po ng Israel, ang bansang Israel, maging ni Saul at maging ni Solomon. Naging cause po siya ng division ng Israel. Katulad po ng sinabi ko, God never require us to be God never require us na, or hindi po niya inaasahan na wala tayong kasalanan sa mundong ito because we are full of temptation. Pero God want us to be obedient sa lahat ng gagawin niya. At kapag tayo po ay nadapa, tayo po ay nagkasala, nais niya po na magrepent lang po tayo, katulad po ng ginawa ni David. So yun po. Ang tandaan po natin lagi, ang disobedience po is a very serious sin, a rebellious sin against God. Kapag ikaw po ay disobedient sa ating Panginoon, ibig sabihin mayroon ka pong rebellious heart. So yun lamang po, nawa napagpalat po tayo ng salita ng ating Panginoon sa hapong ito. Tayo po ay manalangin. Salamat Lord sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na dapat po kami ay sumunod sa iyo, Lord. Na ikaw nga po ang Diyos na karapat-dapat sambahin, na ikaw nga po ang Diyos na dapat namin hinga ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, gamitin mo po itong salita mo po, Lord, upang kami po ay mas lalong mapalapit sa iyo, Panginoon namin. Maraming salamat po sa hapong ito. Patuloy mo po kami gabayan throughout, Lord, sa week na to, Lord. Salamat po, God. May Holy Spirit upon us always, O God. Empower us, Lord, as we go on living, Lord, to become like Christ. Salamat po, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po and God bless.